when Mary goes viral. Amen? Sino na po dito yung nasubukan niya na maging viral? Wala pa, no? So, sabi po dito, sabi niya, when Mary goes viral, meron po kasing isang kwento sa Biblia. Sabi niya po dito, yan yung binasa po natin kanina. Sabi niya, ayaw yata yung sinabi. Yan. Have you heard the story of this woman? Sabi po dito, this woman whom pour a perfume called alabaster oil. Sa Biblia po, meron pong isang kwento, itong isang babae po na ito na lumapit kay Jesus. Ngayon, nung lumapit po siya kay Jesus, meron po siyang dalang pabango. Amen? So, ito pong pabango po na ito po ay very precious, very expensive. Talagang sabihin po natin na kakaiba itong pabango po na ito. Now, nung lumapit po siya kay Jesus, gusto pong ipakita po sa atin dito, nais ko pong ibahagi sa inyo sa oras na ito, mga kapatid, yung ginawa po nitong babae po na ito, na kung bakit po siya naging tanyag sa paningin po ng Diyos. Amen? Hindi po sa paningin ng tao. Doon po sa paningin po kasi ng tao, wala po tayong, wala tayong desire na tayo po ay sumikat sa paningin ng ibang tao, o sabihin natin na maging famous po tayo, kasi walang ibang dapat matanyag kundi ang Panginoong Hesukristo po lamang. Amen po? Lalong-lalo na po sa buhay nating mga sumasampalataya sa Diyos. Kailangan, kapag Christian ka, si Lord lang ang famous sa buhay mo. Amen? Di ba, meron po tayong mga iniidolo na mga artista. Meron tayong mga ina-idol na K-pop or singer, o kaya yung mga drama-rama, yung mga ganyan. Di ba? Na-amaze tayo, so ina-idolize natin sila. Pero, ang dapat talaga nating i-idolize, walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo sa ating buhay. Lalong-lalo na po, tayo po ay mga Kristiyano na po na naglilingkod sa Panginoon, so kailangan si Lord lang po ang laging viral sa ating buhay. Sabihin mo nga sa iyong katabi, kailangan si Lord lang ang viral sa buhay mo. Yan. So sabi po dito, yung kanyang pabangong daladala, ito po ay napakamahal. At makikita rin po natin dito, sa ginawa po dito po sa ginawa ng babae po na ito, marami pong maraming naging against sa kanya or hindi naging pabor doon sa kanyang ginawa nung binuhusan niya po ng pabango ang Panginoong Hesukristo. At meron din po dito yung mga tao po na sumaksi doon sa ginawa ni Mary. So sabi po ng number 1, sabi niya, Mary goes viral because of the alabaster oil. Yan. Basahin po natin muli doon sa Matthew chapter 26. Sabi po dito, noong nasa Betania si Jesus, verse 6 po, sa bahay ni Simon nakitungin, lumapit sa kanya ang isang babaeng may dalang sisidlang alabastro na puno ng napakamahal na pabango. Amen? So, ito po kasing time po na ito, kung babasahin nyo po sa Matthew chapter 26, verse 1, dito po, nilalathala po ng Panginoong Hesukristo na siya po ay ipapako na sa krus. Kumbaga sa madaling salita, namamaalam ang ating Panginoong Hesukristo. O sinasabi niya na magaganap na sa akin yung sinasabi ng kautusan. Basahin ko po sa inyo Matthew 26 verse 1. Matapos ituro ni Jesus ang lahat ng ito, sinabi niya sa kanyang mga alagad, gaya ng alam ninyo, 2 araw na lamang at Pasko na, Pasko na, ang anak ng tao ay ipagkakanulo upang ipako sa krus. Amen? So dito po, nung time po na ito, sinasabi na po ni Christ na siya na po ay ipapako sa krus. Na kung saan, kumbaga ito po yung saying goodbye ng Panginoong Hesukristo. Dito po sa time na to nila Mary. Kaya ito po si Mary, ang ginawa po niya, ano pong ginawa niya? Kumuha siya ng isang pabango. Ito pong alabaster oil. Na kung saan sabi niya, this perfume is very expensive, equivalent of a year's salary, poured all out to the head of Jesus. Amen? So, nung time na malaman po ni Mary na ipapako na po sa krus ang Panginoong Hesukristo, kumuha siya ng napakamahal na pabango at pinalak po ni Mary na ito po ay ibuhos sa ulunan po ng ating Panginoong Hesukristo. At ang pinakamaganda po dito, mga kapatid, ito pong alabaster oil po na to, sabi niya, equivalent of a year salary. So, napakamahal. Sabihin po natin, siguro po kung magkano ba yung pinakamababang sahod? 6,000? O 6,000 times a year,
siguro nasa 60, 72,000. Amen po? Ganon yan kamahal. Amen? So, nung time po na yon, dahil sa kagustuhan po ni Mary na makapaghandog po siya ng pinaka-best o yung pinaka-mainam na handog niya po sa Panginoon, ang ginawa niya, binuhos niya po yung pabango sa ulunan ni Jesus para mabigyan niya po ng handog ang Panginoong Kristo. Ngayon sa buhay po natin na ito, tayo rin po ay mga katulad po ni Mary. Amen? Na kung saan tayo po tinawag ng Panginoon para tayo po ay mag-gather po sa lugar na to at paglingkuran po natin ang Panginoong Kristo. Kaya lang, meron po tayong iba't ibang klase ng pabango. Meron si ganito, iba yung alabastro niya, iba yung alabastro naman ni brother, iba naman yung alabastro ni sister, or most especially, ito pong babae po na ito, iba po yung kanyang alabastro, yung pinakamainam, yung pinakamabango, yung pinakamahal. Amen? So sa buhay po natin, bilang naglilingkod po sa Panginoon, gusto po ng Panginoong Kristo, gustong-gusto ng Panginoong Kristo na tayo po'y naghahandog sa Kanya ng pinakamainam. Amen. Amen? Kaya nga dito, pinakita po ni Mary na hindi siya nag-hesitate nung binasag niya po yung pabango dito po kay Jesus. Kasi ganun po niya kamahal ang Panginoong Kristo. Now, sa buhay po natin, brother, bakit ko naman gagawin yung bagay na yan? Namatay na si Christ. 2,000 years ago, sobrang tagal na nun. Nung time na yan, buhay pa si Jesus. Amen? Pero hindi pa po huli ang lahat. Pwede ka pang magbuhos ng pabango kay Kristo. Sa paano pong pamamaraan? Di ba si Kristo po, siya po'y namatay sa krus ng Kalbaryo? And then sabi niya, pagdating ng araw, pagdating ng tamang panahon, babalik po ang Panginoon, susunduin niya po tayo. At ito pong time na po na ito pong habang wala pa, hindi pa bumabalik si Christ, dito po sa mundo po natin, pwede ka pang magbuhos ng iyong pabango. Alam niyo po kung ano pong sinisignify ng pabango sa buhay po natin? Yung atin pong paglilingkod sa ating Panginoong Kristo. Amen? Halimbawa po, yung atin pong pagpunta sa lugar po na ito, pinapakita po natin sa Lord na yung ating alabastro po is, ito pong ating gathering. Amen? Or sabihin po natin, yung ating pag-awit, yung ating pagkanta, katulad po ng mga sister po natin kanina dito, ginagamit po nila yung talento po nila sa yung kanilang mga boses para po maparangalan po nila ang Panginoong Kristo. So isa po yung part ng buhay po natin na ginagamit po natin para mabigyang karangalan po natin ang ating Panginoong Kristo. So sabi po dito, equivalent of a year's salary poured out to the head of Jesus. Sabi po dito, sabi niya, why Mary pour out this expensive perfume? Bakit nga ba binuhos ni Mary ito pong perfume po na ito? Samantalang, pwede naman po niyang parang spray lang. Amen? Ewan ko kung may spray na po nun. Or sabihin po natin na konti lang. Kasi, aamoy din naman po yon. Amen? So, bakit kailangan ni Mary na i-pour out ito pong pabango po na ito? Sabi po dito, because Jesus is worthy of it. Ito raw pong pabango po na ito, karapat-dapat lamang po sa ating Panginoong Kristo. Para nang sa ganon, sa kanyang pagkakapako sa krus ng Kalbaryo, dala-dala niya po itong pabango po na ito. Dahil di ba po, pag tayo po ay, nung time po na ito, si Jesus po nagpapaalam po siya po'y mamamatay. At pagkalipas ng 3 araw, siya po'y mabubuhay muli. Amen? Kaya po siya, sabi niya po dito, kaya siya binuhusan ng pabango para nang sa ganon, sa kanyang pagkamatay, paghahanda ito, sabi po ng ating Panginoong Kristo. So inihahanda po ang Panginoon dito po sa time po na ito. At kaya po ibinuhos ni Mary itong pabango po na ito dahil gusto niya po na humalimuyak yung kaligtasan na ibibigay po sa atin ng Panginoong Kristo sa ating buhay. Sabi po dito, because his master is professing his death. At sabi po dito, dahil po sa alis na po ang ating Panginoong Kristo, gusto po ni Mary na talagang pabaunan si Christ nung pinakamainam niyang paghahandog sa buhay po na ito. Now sa buhay po natin, mga kapatid, bakit nga po ba kailangan nating paglingkuran ang Panginoong Kristo sa buhay po natin na ito? Siguro po, sa buhay po natin, meron na pong ginawang miracle ang Lord o may pina-experience po sa atin ng Panginoon na isang bagay na nagpapanatili sa atin para tayo po ay maglingkod sa Kanya. Amen? Amen? At tandaan niyo po ito, mga kapatid, wala pong attender, o wala pong member, o wala pong kasali lang sa isang relihiyon, o isang born-again church, wala pong ganon. Lahat po tayo, ang relasyon po natin sa Diyos,
siya po'y ating tatay at tayo po ay kanyang anak. Amen? So tayo pong mga anak, tayo po ay kailangang nakapasakop sa ating magulang. Amen? At tayo pong mga anak, kailangan po tayo po ay naglilingkod sa ating mga magulang. Amen? Ito po yung pagpapakita po natin ng ating pag-ibig sa ating magulang. Kaya nga, kung tayo po yung mga anak ng Diyos, kung tayo po yung mga pinili po ng ating Panginoong Jesucristo bilang maging anak ng Diyos, tungkulin po natin na siya po ay paglingkuran sa buhay po na ito. Now, ang tanong, nasubukan mo na bang maghandog ng iyong alabastro sa ating Panginoong Jesucristo? Meron na po ba dito na isang beses sa kanyang buhay, ito yung pinakaingat-ingatan ko na pinapahalagahan ko sa buhay ko, gusto ko itong ibigay kay Christ. Meron na po bang ganon sa buhay po natin? Pwede po bang makita yung kamay kung sino na po yung naka-experience? Yung isang kahit na sabihin natin na hindi naman yan worth 66,000 yung alabastro, pero para sa iyo yun na yung talagang medyo nasugatan ka, medyo masakit nung binitawan mo for the glory of God, or sabihin natin yung para bagang talagang pinagpursigihan mo, pinag-ipunan mo, o sabihin natin, inubos mo lahat ng meron ka para maibigay mo lang yun sa Panginoong Jesucristo. Meron na po bang gumawa nun sa buhay po natin, mga kapatid? Wala pa. Amen? Parang na-confuse ata ako doon. Wala pa po? Wala pa? So, sa buhay po natin na ito, siguro po meron nang nakagawa pero hindi niya lang napansin. Amen? Kasi, matatandaan niyo po nung araw, nung hindi ka pa nakakakilala kay Lord, iba ayaw mong tumungtong sa gawain ng Panginoon. Amen? Ako nga po, naalala ko po. Share ko lang po, may cling share lang po. Naalala ko po nung ini-invite po ako, lahat na po ng sakit na idahilan ko na, mula ulo hanggang paa. Amen? Masakit ang ulo ko, ang mata ko, ilong, bibig, paa, lahat na, para lang hindi po ako makadalo sa gawain ng Panginoon. So, nung naubos ko na yung lahat ng sakit, naubos ko na rin po lahat ng damit ko sa bahay. Wala akong masuot palagi kada linggo. So, hanggang lumaon, pinagtiyagaan pa rin ako ng Lord. And then, isang pagkakataon sa buhay ko, nung niyaya po ako ng Panginoon na dumalo sa gawain ng Panginoon, doon ako na-captivate ng Lord. Doon ako nahuli ng Lord. Doon niya ako para bagang, maganda palang umattend ng gawain ng Panginoon. So, nung time na nalaman ko, o nung time na inabot po ako ng Panginoon, ang ginawa ko na po, nilaan ko na yung every Sunday ko para kay Lord. Amen? Alam niyo po ba, mga kapatid, yung every Sunday lang po, na hindi natin pinapabayaang tayo po ay mawalay sa Panginoon, yan po ay isang form ng alabastro pagdating po sa ating Panginoong Jesucristo. Amen? Yung kahit na may trabaho ka ng linggo, hindi, Lord. Dito ako sa iyo. Kasi itong araw ng linggo ko para sa iyo yan, Lord. Nilalaan ko yan para sa iyo. Kahit sino mag-offer sa akin, Lord, ng isang kayamanan, isang mahalagang bagay, o meron man kaming lakad ng aming pamilya, hindi, Lord. Kasi itong linggo ko na ito, Lord, para sa iyo to. Ito yung alabastro ko na inihahandog ko para sa iyo. Amen? Kaya nga si Mary, nung binigay niya po yung alabastro niya kay Jesus, meron po siyang 3 bagay na brinate sa kanyang buhay. Ano po yon? Unang-unang brinate po ni Mary sa kanyang buhay, nung ibinuhos niya po yung pabango kay Jesus, ano po yon? Yung kanyang alabastro, yung napaka-expensive na pabango. Yun po yung una niyang brinate. Sa buhay po natin, yun yung pinapahalagahan ng tao. Amen? Kung meron kang pinapahalagahan sa buhay na ito, kaya mo ba yang ihandog sa ating Panginoong Jesucristo? Yun yung ginawa ni Mary. Pangalawa, na ginawa po ni Mary, sabi niya, siya po ay lumuhod sa harapan ni Jesus at pinunasan ng kanyang buhok ang mga paa ni Jesucristo. So, nung pinunasan ni Mary yung paa ni Christ, alam niyo po ba nung araw, bawal po ang babae na luluhod sa harapan ng lalaki. Bawal po yan. Pag nahuli ka na lumuhod sa harapan ng isang lalaki, ang isang babae, ang alam ko po, ang punishment niyan, babatuhin ka hanggang mamatay. So, katumbas yan ng pangangalun niya. Amen? So, sa buhay po ni Maria, inignore niya lahat yun. Hindi niya pinansin po yung mga bagay na yun. Hindi niya pinahintulutan na ito pong mga bagay po na ito maghinder sa kanya. Kundi ang tanging gusto lang po ni Maria, ipakita niya yung kanyang
paglilingkod sa ating Panginoong Kristo. Amen po? Siguro po, meron pong ilan sa atin na merong mga hindrances para tayo po ay makadalo sa gawain ng Panginoon. Pwede pong pamilya, pwedeng sirkumstansya, pwedeng kawalan ng pananalapi, o iba't ibang bagay, o iba't ibang uri ng sirkumstansya sa buhay natin na pwedeng humadlang. Pero, bilang ikaw si Mary, bilang ikaw itong babae po na ito, ano po yung dapat natin gawin? Isang tabi mo lahat ng mga bagay na yon. Huwag mong pansinin lahat yung mga bagay na yon, kundi ang ipakita mo sa Panginoon, di Lord, kahit ano man na maging hadlang sa aking buhay, itutuloy ko itong aking paglilingkod sa iyo. Amen? Kaya nga napakahalaga po sa buhay po natin na iniibig po natin ang Panginoong Kristo sa ating buhay. Amen po? Pwede po ba nating talungin yung ating mga katabi? Iniibig mo ba ang Panginoong Kristo sa iyong buhay? Ano pong sagot niya? Amen. Sabi po dito, Mary brought her best offering. Sabi niya, si Mary po, nung dinala niya po yung alabastro, meron sabi niya, stand up and show her worship. Kahit na anuman yung bagay na humadlang sa kanyang buhay, pinakita niya pa rin po yung kanyang paglilingkod sa ating Panginoong Kristo. Hindi siya nang hinawa, hindi siya nagdalawang isip, hindi siya nag-agam-agam. Teka muna, mahal yata tong alabastro na to. Teka muna, pwede kong ibenta ito. Teka muna, pwede kong gamitin ito sa ibang bagay. Teka muna, pwedeng part lang nito ang ibigay ko kay Lord. Pero hindi po yun yung ginawa ni Mary. Kundi ano pong ginawa niya? Take note, binasag niya po yung alabastro. Hindi lang po niya binuhos kay Jesus, kundi binasag niya po yung mismong lalagyan. Amen? Bakit po kailangan basagin? Hindi ba pwedeng buksan, brother? Amen? Siguro po na minsan, kung nadaanan nyo na po ito, hindi ba pwedeng itong sisidlan na ito ay buksan na lang? Di ba? Pag may sino po dito may pabango? Siguro lahat po tayo, amen? O pag wala kayong pabango, deodorant na lang. Meron, sigurado na yan. Pagka wala, medyo delikado yan. Amen? So, di ba pwede namang buksan, bakit kailangang basagin? Amen? So, sa buhay po ni Mary, ipinakita niya po talaga yung inubos niya lahat para kay Jesus. Kaya niya po binasag, pati yung sisidlan, dahil gusto niya pong ipakita, wala siyang ititira basta para kay Lord. Amen? Amen? Talagang ibinuhos niya lahat para kay Jesus. So sa buhay po natin mga kapatid, nasubukan mo na bang ibuhos lahat para kay Jesus? Brother, nagtira ako ng 50, pamasahe pa uwi. Brother, nagtira ako ng konting lakas kasi alam mo na medyo nangihina ako ngayon, so nagtira ako ng konti. Si Mary po hindi siya nagtira kahit konti. Binigay niya lahat para sa Panginoong Kristo. Binuhos niya lahat para kay Kristo. Binasak niya po yung mismong lalagyan para hindi na yung kailangan lagyan ulit. Hindi niya na uulitin yung bagay na yun, kundi talagang sabihin niya, binigay niya na yung pinaka-best niya para sa ating Panginoong Kristo. Sabi niya, she bypassed all hindrances. She didn't down for breaking the expensive perfume to offer for his master. Ganun po siya ka-in love pagdating po sa ating Panginoong Kristo. Di ba po nakakainis kung minsan? May mga tao na hindi yung linggo na lang hindi pa nila malaan para kay Lord. Sa totoo lang po, gusto ko pong sabihin sa inyo, mga kapatid, kahit bago ka o matagal ka nang naglilingkod sa Panginoon, pag ang linggo hindi mo nilaan kay Kristo, ibig sabihin hindi mahalaga si Kristo sa iyong buhay. Sabi po yan ng Hebreo chapter 10 verse 25. Sabi niya, huwag niyong kaligtaan ang lahat ng pagdalo sa mga pagtitipon sapagkat ito po'y habilin ng Panginoong Kristo para tayo po'y magpalakasan. Amen? Ano pa po sabi sa 10 Commandments? Remember the Sabbath day and keep it holy. Sabi po ng Panginoon. Pag ang isang tao po, kinakaligtaan niya yung araw ng Panginoong Kristo sa kanyang buhay, ibig sabihin, hindi mahalaga si Christ sa iyong buhay. Amen? Kaya ako po, nalulungkot ako every time na may mga kapatid na hindi nakakadalo ng Sunday worship po natin. Kasi yung Sunday po natin, iba yan eh. Talagang for Lord po talaga yan. So kung may transaksyon ka ng linggo, cancel mo yan. Si Lord muna ang dapat mong unahin. Amen? Para maging viral ka
sa harapan ng ating Panginoong Kristo. Amen po? Yun ang kailangan po natin, yung sumikat po tayo sa paningin ng Diyos. Kaya nga po, tayo po inaanyayahan ng Panginoon na mag-gather, maggawa ng isang gawain, sumamba sa Kanya, para nang sa ganon, maintindihan po natin yung kahalagahan ng Panginoon o ng Lordship sa buhay ng isang tao kung siya ba talaga ay Lord sa iyong buhay. Kaya lang, sadly to say, mga kapatid, marami pong pagkakataon o instansya ang buhay natin na nagwawagi si Satan. Sa paanong paraan po, naaagaw po tayo sa gawain ng ating Panginoong Kristo. Amen? Amen. Kaya ako po, dalangin ko po sa inyo, mga brothers and sisters, mga nanay, mga tatay, kung meron po kayong pamilya na wala pa po sa Panginoon, dalhin nyo po sila sa Lord. Kasi, ang taong nagmamahal, ayaw niya pong mapahamak yung kanyang minamahal. Kaya, kailangan dalhin niya po yun sa kaligtasan. Amen? At sino po yung kaligtasan na yun? Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo po lang. Only Christ. Siya lamang at wala ng iba. Sabi nga nung ating kanta, it's all about you. Amen? It's all about Jesus. Kaya po tayo nandito po sa lugar po na ito, hindi lamang po makinig ng salita ng Diyos, kundi malaman po natin yung kalagahan po ng Panginoong Kristo sa buhay po natin, kung bakit siya bumaba dito sa mundo po natin na ito para tayo po ay iligtas mula sa ating mga kasalanan. Amen. Yun po yung purpose ng Lord, mga kapatid. Hindi po purpose ng Lord na gumaling ka sa Biblia, hindi po purpose ng Lord na gumaling kang kumanta, hindi po purpose ng Lord gumaling ka sa pagtugtog, hindi po purpose ng Lord na maging maayos ka, maging maganda ka lang po sa paningin ng iba. No! Ang purpose ng Lord, kaya po tayo dinadala ni Jesus sa isang panambahan para tayo po ay iligtas ng ating Panginoon sa Kristo. Amen po? Kaya kung hindi po mangyayari yung kaligtasan sa ating buhay, wala rin pong magiging saysay yung ating pong mga bagay na ginagawa. Amen? Kaya nga, sabi ng iba, pwede naman ako mag-pray sa bahay. Pwede naman akong mag-worship sa bahay, o kaya mag-live stream na lang ako, o kaya Zoom na lang. O kaya tawagan ko na lang yung pastor, pa-pray na lang ako. Pwede naman po yung mga bagay na yun. Kaya lang po, hindi ko sigurado kung maliligtas. Kasi wala pong sinabi sa Bible na pag tumawag ka sa kapwa mo tao, masisave ka, wala po eh. Kundi, only through the name of Jesus, if we call upon the name of the Lord, sabi po ng Biblia, we will be saved. Amen. Kaya nga, dito po kay Mary, tinuruan po tayo ng Panginoon na maglingkod sa Kanya. Amen po? Kasi gusto po ng Panginoong Kristo makapag-offer po tayo sa Kanya para sumikat po tayo kay Kristo. At kapag sumikat ka kay Kristo, pagdating mo sa langit, ito yung anak ko, kilalang kilala ko to. Sikat to dito sa aking kaharian. Amen? Yun po yung gusto po ng Panginoong Kristo. Sabi mo sa iyong katabi, gusto ni Lord, viral ka sa Kanya. Gusto ni Lord, viral ka sa Kanya. Yun po ang nais po ng ating Panginoong Kristo. Sabi po dito, number 2, Mary goes viral because of the crowd. Kanina po, Mary goes viral because of the alabaster oil. Amen? Amen. Ano po yung una? Yung alabastro, yung kanyang pabango na mamahalin. Amen po? Amen. Pangalawa naman po, Mary goes viral because of the crowd. Bakit naman po naging viral si Mary sa pamamagitan po nitong crowd? Sabi po dito, Mary goes viral because of the crowd. Sabi niya, the crowd witnesses Mary's doing. Ito pong crowd po na ito, nakita nila kung paano po itong si Mary ay naghandog ng kanyang pabango. Amen? Amen. Sabi niya, the crowd witnesses Mary's service. Sino-sino po ba itong crowd? Unang-una, mapapansin nyo po dito po sa binasa po natin, sa Matthew chapter 26 verse 8. Basahin po natin, Matthew chapter 26 verse 8. Sabi po dito, nagalit ang mga alagad nang makita ito, bakit inaksaya ang pabango? Tanong nila, na ipagbilisan na iyon sa malaking halaga at naibigay sa mga mahihirap. Dito po may dalawang klase na po ng crowd po dito. Una po yung disciple at saka yung mga mahihirap. Sabi po dito, alam ni Jesus ang iniisip nila, kaya't sinabi niya, bakit inyo ginugulo ang babaeng ito? Mabuting bagay ang ginawa niya sa akin, sapagkat palagi ninyong makakasama ang mga dukha, ngunit ako hindi ninyo laging makakasama. Una po, meron po dito yung crowd, yung disciple po ni Christ, si Mary, si Jesus, at saka si Judas. Amen? Sa ibang
book po, sa book of Marcos and John, mababasa niyo po si Judas, nakasama po dito sa tagpo po na ito. Sino-sino po yung crowd po dito? Yung disciple, yung mga may hirap na tinatawag po, dukha na tinatawag ng Biblia, si Mary, si Jesus, at saka si Judas. Amen? Sabi po dito, Mary goes viral because of the crowd. Sabi po dito, the crowd witnesses Mary's doing. Nung ginawa po ni Mary yung kanyang paglilingkod, lahat po ng tao nakatingin sa kanya. Amen? Halimbawa po, sa oras po na ito, nandito po tayo, nagkatipon po tayo dito po sa kalagitnaan po ng Panginoong Kristo. At lumapit po si Mary, dito po sa harapan, nandito po si Jesus, binuhos niya yung pabango kay Jesus, which is yung mga tao po nakatingin po sa kanyang ganyan. Amen? Amen. Pero, kahit natignan po siya nitong mga tao na ito, wala po siyang pakialam sa madaling salita. Amen. Hindi niya sinabi na, naku, nakakahiya. Kababae kong tao, ako pa yung lalapit doon. Amen? Naku, nakakahiya. Kababae kong tao, ganito yung gagawin ko. Naku, nakakahiya. Kababae kong tao, pwede ko bang gawin yung bagay na yon? Hindi po siya nahiya, hindi po siya nag-doubt, hindi siya nag-atubili na gawin yung kanyang offering sa Panginoong Kristo dahil gusto niya pong maparangalan ang Panginoong Kristo sa kanyang buhay. Sa buhay po natin na ito, marami na pong pagkakataon sa buhay natin na nahiya kasi ako, Lord, kaya hindi ko yun ginawa. Amen? Kanina pong umaga, nagtanong po si pastor po dun sa mga tarem. So sabi niya gano'n, sino po dito yung binubulungan pa o nakakarinig pa ng bulong ng Panginoong Kristo? Meron pa po ba? Meron po dito yung naririnig niya po yung bulong ng Panginoong Kristo sa kanyang buhay? Sige po, pakitaas nga po yung kamay nung nakakarinig ng bulong ng Panginoong Kristo. Yung sinasabi niya po sa iyo na, anak, magbasa ka naman ng Biblia. Yung mga ganon. Anak, mag-pray ka naman. Yung mga ganon. Sino pa po yung nakakarinig po nun? Lahat po tayo? Amen? Amen. Lahat tayo nakakarinig po nun. Kaya lang, kung minsan, ang problema, naririnig mo yung tinig ng Panginoong Kristo, pero ang problema, nahihiya kang gawin, kaya hindi mo yun magawa. O sa ibang terminology po, tinatamad kang gawin, kaya hindi mo magawa. Ayan. Parang yung salita po na gusto kong bumait, pero di ko magawa. Tapos, sasabihin pa na sa Diyos ang awan, na sa tao ang gawa. Mali. Kailangan, ipursige mo yon, i-pray mo kay Lord. Nandun na po yung awa ng Panginoong Kristo. Ang kailangan na lang po natin, i-push mo yung sarili mo na gawin yung isang bagay po na yun. Katulad po ng ginawa ni Mary. Amen? Hindi siya nahiya. Pumunta siya. Parang ganito po yan eh. Halimbawa, sa pamilya po natin. Nandiyan pa po kayo, mga brothers and sisters? Amen. Konting kapit pa. Ayan. Sabi niya ganon, si Mary, hindi po siya nahiya. Ganito po yan, halimbawa, sa pamilya po natin. Nasubukan mo na bang ayahin yung pamilya mo na, ma, pa, pwede ba mag-pray muna tayo? Nakalimutan ko, brother eh. Amen? Di ba po, bibihira yan. Alam niyo po kung paano ko nasabing bibihira yan? Kasi nung time po na nandyan po ako sa ganyang pagkakataon, sinabi nung pastor sa harapan, nayaya mo na ba yung mama mo mag-pray? Oo nga no. 5 years na akong Christian, di ko pa siya nayaya kahit minsan. Amen? So nahiya po ako sa Panginoon. And then, nung time na yon, tumatak sa akin, yung mensahe ng Lord na yon sa akin, na kailangan pala, ang isang mananampalataya, dapat marunong siyang magyaya ng prayer sa kanyang sambahayan. Amen? Sino na po dito yung nagyaya ng prayer sa kanyang sambahayan? Ayun, praise God, wala pang nakalusot. Ayan, meron na. Siguro yung iba, meron na rin, pero nahihiya lang. Ano po? Huwag nang ipahalata. Taas mo na yung kamay mo, tapos mamaya yayain mo na lang. Pwede naman yung ganun. Amen? Amen po? Amen po? Nariyan pa po ba mga anak ng Diyos? Parang lumayo na kayo. Amen po? Importante po yon. Bakit po? Kasi yung professing po ng ating pananampalataya, yung ating pong pagdideklara ng ating paglilingkod sa Panginoong Kristo, hindi po yan dapat ikinakahiya. Sapagat sabi po ng Biblia, ito po'y kahiya-hiya sa paningin ng tao, subalit ito po'y dakila sa harapan ng Panginoong Kristo. Amen? Kapag ka pala ang pamilya mo po, niyaya mo na, ma, pa, halika, bago ka pumasok sa trabaho, mag-pray muna tayo.
Kasi sabi doon sa preacher sabi ng Panginoon doon sa preaching niya, kailangan pala ang isang mananampalataya, mapanalanginin na. Amen? Bago ka magmotor, mag-pray ka muna. Dumaos ka muna ng panalangin. Lord, hawakan mo ang manobela, Lord. Ilayo mo ako sa mga driver na inaantok. Amen? Hindi kayo yun yung driver. Amen po? Yan. So, nandun po yung ating pagiging Kristiyano. One thing pa po, isa pa pong bagay. Di ba po may mga trabaho po tayo? Di ba po nag-aaral po tayo? Di ba po lumalabas tayo dyan sa labas? Hindi mo pa ba nasubukang sumigaw sa kalagitnaan ng madla at sabihin na, mahal ka ng Panginoong Hesukristo kahit sino ka pa man? O sa madaling salita, pinahayag mo na ba ang salita ng Diyos sa karamihan ng mga tao kahit hindi mo sila kilala o kahit na magmukha kang katawa-tawa? Amen? Amen. Yun po minsan ng gusto po ng Panginoon na ipakita po natin na pagbibigay ng ating alabastro. Yung para bagang hindi nila ina-expect na ikaw pala'y anak ng Diyos, ikaw pala'y naglilingkod sa Panginoon, at hindi mo ikinakahiya yung iyong pananampalataya kay Kristo, at handa ka pong isigaw yung pangalan ni Kristo sa kalagitnaan ng mga crowd. Amen po? Amen. So mahalaga po yun, mga kapatid. Siguro po na-miss yung iba po sa atin, no? Kasi alam nyo po, yung pagiging tunay na Kristiyano po, o yung talagang katotohanan po ng isang tao po na kumilala sa Panginoong Kristo, meron pong pagbabago sa kanyang buhay. Kaya siguro ma-amaze po kayo, ganun pala dapat yun. Pagka ikaw ay Kristiyano, kailangan pala nagpo-profess ka, kailangan pala nagdi-declare ka ng pananampalataya mo sa ating Panginoong Kristo. Amen po? Kailangan po yun, mga kapatid. Amen? Willing po ba tayong i-declare yung kabutihan ng Diyos sa harapan ng maraming tao? Amen. Huwag kang mahiya. Huwag kang tamarin. Huwag kang padaya sa kaaway. Kasi ikaw ay katulad ni Mary, handa kang magbasag ng pabango anuman yung sabihin ng mga tao sa iyong paligid. Amen po? Amen. Sino pa po yung nandun? Yung mga disciples. Sabi ng mga disciples nung time na yon, ano ba yan? Bakit pinasag yung pabango? Sana pinagbili na lang natin para naipamigay yung mga pinagbilhan na ibigay sa mga mahihirap. Sabi pong ganon. Alam niyo po yung mga dukha na sinasabi po dito, tayo po yun. Amen? Kahit mayaman po tayo, sa harapan po ng Diyos, tayo po ay dukha. Amen? Kasi si Lord, sobrang yaman yan eh. Amen po? Talagang dito, pinapakita po sa atin, tayo po yung tinutukoy na dukha po dito. At sabi po dito, itong mga disciples daw po, nagalit sila nung binasag ni Mary yung alabastro at sinabi nila, sana pinagbili na lang. Pero nung nakita po ni Christ yung talagang rason kung bakit itong pong mga disciples, ito pong mga disciples, yung alagad ni Kristo, sila po yung nagalit. Sabi po ng Biblia, bakit daw binasag? Amen? Pero nung makita ni Jesus yung kanilang dahilan, ano po sabi ni Jesus? Bakit nyo ginugulo ang babaeng ito? Sabi po ni Jesus, mabuti ang kanyang ginawa para sa akin. Amen po? Amen. So sa buhay po natin na ito, kapag tayo po ay naglilingkod sa Panginoon, expectin po natin may mga tao po na magpe-persecute po sa atin. Maghihinder po sa akin. Ano ba yan? 12:00 na. Oras ng kanilang pagsamba, tanghalian pa. Amen? May mga ganyan eh. Amen po? Kakain na lang kami, umalis pa siya. Amen? May mga ganyang instances po. Pero sabi po dito sa ating pinag-aaralan, huwag mong pansinin yon. Dumiretso ka lang kay Lord. Amen. Kasi every time na tayo po ay didiretso sa paghandog po natin sa Panginoong Kristo, lagi pong may binibigay na reward si Lord sa ating buhay. Amen. Hindi man niya tayo siguro po, hindi niya man tayo pinayaman, o hindi man tayo sagana sa mga bagay-bagay sa buhay po na ito. Isang bagay lang pong titiyakin ko sa inyo, mga kapatid. Kapag nagawa mo yung alabastro ni Mary, isang araw, tatanggap ka ng buhay na walang hanggan. Amen. Buhay na walang hanggan, mga kapatid. Alam niyo po kung meron tayong dapat pahalagahan sa buhay po na ito, walang iba po yun kundi ang Panginoong Kristo. Na magkaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. Maiksi lang po ang buhay ng isang tao. Sabihin po natin, 80, 90, 100, hanggang dun na lang po. Pero ang ino-offer po ng Panginoong Kristo, buhay na walang hanggan. Walang hanggan yon, mga kapatid. Kung yung ating katawan po nang hina na, puno na ng karamdaman, alam nyo po sa langit walang karamdaman. Amen. Mananauli po yung ating lakas. Parang binata.
parang dalaga. Amen? Mananauli yung ating balat, parang binata, parang dalaga. Sabi po ng Biblia, parang balat ng sanggol. Amen? Yun po ang pangako ng Panginoon sa buhay po natin. Kaya nga, sa piling ng Panginoong Kristo, wala na po tayong hahanapin pa. Kaya kung naiinitan ka sa oras na ito, kahit naka-electric fan ka, sa langit fully aircon. Amen po? Totoo po yan. Kasi sa langit po, sabi po ng Lord, wala nang kapighatian, wala nang pagtangis, wala nang karamdaman ang pangako po ng Panginoong Kristo. Alam niyo po ba, mga kapatid, sabik na po ang Panginoon na bumalik sa panahon po natin ngayon. Subalit, binibigyan pa po tayo ng pagkakataon ng Panginoon para tayo po ay makagawa pa para sa kanyang karangalan. Sa madaling salita, binibigyan pa tayo ng time ni Lord para ito pong alabastro po na ito, itong pabango po na ito, ay maibigay pa natin sa ating Panginoong Kristo. Yun po ang gusto ng Panginoon sa ating buhay. Kaya nga, binibigyan niya po tayo ng time para nang sa ganon, may handog po natin itong alabastro po na ito. Sabi po dito, their argument of this expensive perfume, sabi ng mga alagad, bakit naman binasag? Hindi na lang binenta para napakinabangan sana yung pinagbentahan. Sabi po yan ng Matthew 26 verse 8. But when his disciples saw it, they had indignation, saying, to what purpose is this waste? Ano ba yan? Sayang. Ang mahal-mahal ng pabango, binasag lang. Ang mahal-mahal ng pabango, sinayang lang, tinapon lang. Ang mahal-mahal ng pabango, ginamit lang ng minsanan. Pero, ano po sabi ni Lord? Pabayaan nyo siya. Napakainam ng kanyang ginawa. At alam nyo po ba, nung binasag ni Mary, yung alabaster oil doon sa kwarto po na yon, ano po sabi ng Biblia? Umalimuyak yung pabango. Amen? Umalimuyak yung pabango, ibig sabihin doon sa kwarto po na yon, wala silang ibang naamoy doon kundi yung pabango na yon. Ibig sabihin, lahat ng tao po doon sa kwarto na yon, yung crowd, yung disciples, si Judas, si Mary, si Jesus, naamoy po nila yung sweet aroma of worship ni Mary. Amen? Sa madaling salita po, kapatid, tayo po nagkaipon po tayo sa oras po na ito, nagkatipon po tayo. Naramdaman na ba ng katabi mo yung sweet aroma of worship mo sa ating Panginoong Kristo? Pag umawit ka ba sa Lord, para bagang nararamdaman ng katabi mo, grabe yung pagtangis nitong tao na ito, pati siya nabagbag yung kalooban. Amen? Pati siya napaiyak dahil nakita niya yung pagpupuri mo sa ating Panginoong Kristo. Ganun po yung ginawa ni Mary. Extravagant, kakaiba, pinakamainam, pinaka-the best yung pinakita ni Mary. Kaya nga sabi po dyan, in serving God, always give your precious, value most, or important. Pagka naglingkod ka daw po kay Lord, ibigay mo itong mga bagay na ito. Precious, value most, yung most important sa buhay mo. Amen? Kung meron kang isang bagay, kung cellphone mo yung pinapahalagahan mo sa Panginoong Kristo, why to try it, offer it to God? Paano, brother? Iuhulog ko ba dyan yung cellphone ko? No. Gamitin mo yung cellphone mo para makaakay ng maraming kaluluwa patungo kay Kristo. Amen? Kung yung buhay mo, pinapahalagahan mo, ibigay mo sa Panginoong Kristo. Paano yon, brother? Pinapahalagahan ko yung buhay ko. Gamitin mo yung buhay mo para ipagamit sa Panginoong Kristo, pakinabangan ng Panginoon at makaakay ka ng maraming kaluluwa. Amen? Pinapahalagahan mo ba ang tinig mo? Paggamit mo kay Lord? Pinapahalagahan mo ba yung kayamanan mo? Bigay mo kay Lord. Para magamit ng Panginoon. Para magamit po niya sa pagtatayo ng templo. Amen? Di ba po? Kung minsan sa buhay po natin na ito, lagi pong pinapaalala sa atin ng Panginoon, in serving God, always give your precious, your value most, your important, yung most important sa iyong buhay. Yun po ang gusto ng Panginoong Kristo. Kaya lang, nowadays, mga kapatid, ito po yung napakahirap ng gawin ng tao. Ito po yung napakahirap ng ibigay ng tao sa ating Panginoong Kristo, yung kanyang pinakamainam. Di ba po, sa paglilingkod po natin sa Panginoon, nagtatides po tayo, yung ating ginagawang offering. Amen? Sino po yung familiar po dito sa pagbibigay? Yung, nakita niyo po yung sobre? Ito pong sobre na ito po'y lumalabas na handog mo sa Panginoon. Amen? Halimbawa, pinagpala yung iyong buhay. Halimbawa, sa buhay mo, pinagpala ka. Merong nag-bless sa'yo ng 1,000. Dapat yung 1,000 po na yon, magbibigay ka, maglalaan ka ng yung gusto mong
ibigay sa Panginoon, ibabalik mo yun sa Panginoon. Kasi ina-acknowledge mo na ang Panginoon ang nagpapala ng iyong buhay. Amen? Halimbawa, pinagpala ka naman ng sasakyan. Pinagpala ka ng, halimbawa, yung anak mo, binigyan ka ng kotse. Wow, sana all. Amen? Binigyan ka ng kotse. Ngayon, dahil alam mo na si Lord na yung nagpapala ng buhay ng isang tao, itong kotse na ito, hahanapin mo yung halaga ng kotse na ito at ibibigay mo naman yung part ng kotse na yon para sa Panginoong Kristo. Amen? Ang tawag po doon, trade of surrendering to God. Amen? Kumbaga, ipinagpapalit mo yung bagay na mahalaga na sa'yo para maipakita mo yung pagsuko mo sa Panginoong Kristo. Amen? Lahat po ba tayo kinikilala natin ng Panginoong Kristo sa ating buhay? Amen. Then you should offer. Pag sinabi mo siyang Lord, kailangan yung Lord, binibigyan mo siya ng offer. Amen? Ano man ang halaga niyan, hindi ko po alam. Ano man yung cost niyan sa buhay mo, hindi ko po alam. It's up to you. Kailangan ibigay mo yung iyong pinakamainam na nalalaman po natin. Amen? The Bible says 10%, pero it's up to you, kapatid. When you give to God, huwag kang titingin sa iba. Give it to God. Amen? Kasi yung mga bagay po na yan, ginagamit po yan for the glory of God. Kaya pagka nagbigay ka, huwag mo nang sabihin na, saan kaya napunta yung binigay ko? No. Pag nagbigay ka, kay Lord na yon. Bahala na yung inatasan ng Panginoon doon. Mamaya, isi-share ko po sa inyo. Bahala na yung inatasan ng Lord doon kung ano ang gagawin niya doon. Siya na ang mananagot po doon sa bagay po na yun. Pero ang pinakamahalaga po doon, pag nag-offer ka kay Lord, kailangan galing sa puso. Pag napipilitan ka na naghahandog sa Panginoon, huwag mo nang ibigay. Sayang lang ang iyong offer. Kapag napipilitan ka lang ibigay, huwag mo nang ibigay. Sayang lang po ang offer. Once you give to God, kailangan, katulad ni Mary, para po itong alabastro. Di siya nag-doubt, di siya nag-worry, di niya tinignan yung mga tao sa paligid niya. Basta ang ginawa niya, ito para kay Lord to, para kay Lord to. Palapakan po natin ang ating Panginoong Kristo. Sabi po ng Matthew 26 verse 12, "For in that she hath poured this ointment on my body, she did it for my burial." Sabi po ng Panginoong Kristo. Tayo po ba, nung nalaman po natin na si Kristo po ay namatay para po sa atin, ano pong klaseng alabastro ang binuhos mo sa katawan ni Kristo? Ano pong klaseng paghahandog ang ginawa mo para kay Kristo? Nung nalaman mo na ito pong Jesus na ito ay nagpapako sa krus, bawat butas ng kamay ay para sa iyo. Bawat latay ng katawan ay para sa iyo. Bawat latigo niya ay para sa iyo. Yung kanyang tusok sa tagiliran, pag-ugos ng kanyang dugo ay para sa iyo. Ano naman ang sinukli mo para kay Kristo? Para sabihin na, mahal ko yung Kristo na sumalba ng aking kaluluwa. It's up to you, kapatid. Sapagkat ang paghahandog po sa Panginoon, hindi po yan, sa totoo lang po, hindi yan tinuturo. Dahil po, kusayang natututunan ng mga taong nagmamahal kay Kristo. So if you love God, kahit hindi ka na tinuruan, matututo kang magbigay. Why? Dahil po, yan po ay bubukal sa ating mga puso. Amen po? Number 3, sabi po dito, Mary goes viral because of Jesus. Kanina po, because of the alabaster oil. Pangalawa po, because of the crowd. Pangatlo po, because of Jesus. Amen? Sabi po na Matthew chapter 26 verse 13, "Verily I say unto you, whosoever this gospel shall be preached in the whole world, there shall also that this woman hath done be told for a memorial of her." Sabi po ng Tagalog, kahit saan man ipahayag ang salita ng Diyos, laging mababanggit ang babaeng ito na nagbuhos ng pabango. Amen? Ano po ano pong pangalan niyo, nanay? Po? Peli. Si Nanay Peli. Pag si Nanay Peli po, nakagawa siya ng isang bagay na talagang tatatak kay Kristo, kahit saan ipangaral ang salita ng Diyos, mababalitaan yung ginawa ni Nanay Peli. Parang ganun po yun. Yun ang pinangako ni Christ dito kay Mary. Dahil binuhos niya yung napakamahal na pabango, lumuhod siya sa harapan ni Kristo, hindi niya inalintana yung mga tao sa paligid niya kung anong sasabihin nila. Sabi ni Christ, saan man ipahayag ang mabuting balita, ang salita ng Diyos, ang Biblia,
laging babanggitin ang babaeng ito na nagbuhos ng pabango sa ulunan ni Kristo. Amen? Ibig sabihin, hindi po siya malilimutan. Sa palagay niyo po, save po yung babae po na ito? Amen. Kasi hindi siya malilimutan ni Kristo. Ganon din po ang gusto niya. Ganon din po ang gusto ni Kristo sa ating buhay. Na hindi po tayo malimutan ng Panginoong Kristo dahil po sa ating mga paghahandog sa ating Panginoong Kristo. Alam niyo po mga kapatid, bibihira lang po ang mga ganitong pagkakataon sa Lord. Sa totoo lang, sino po tayo sa harapan ng Panginoon? We are nothing. In fact, sabi po ng Biblia, tayo po yung mga basahan lamang po sa harapan ng Panginoon, sabi po ng Biblia. Subalit, dahil sa kagandahang loob ng Diyos, sabi po ng Biblia, tayo po yung mga kaaway noon. Subalit, tayo po ngayon tinuring ng kaibigan ng Panginoong Kristo. Amen po? Kinupkup po tayo ng Panginoon sa kabila ng ating kasalanan. Kinupkup tayo ng Panginoon sa kabila ng ating karumihan. Kinupkup tayo ng Panginoon sa kabila na tayo po'y tumalikod sa ating Panginoong Kristo. Ano po sabi kanina? Mary goes viral because of Jesus. Tignan nyo naman po itong kay Judas. Judas became famous. Bakit naman po si Judas naging famous, naging tanyag? Naging viral din po si Judas eh. Amen? Sabi mo nga sa iyong katabi, Judas became famous. Kaya lang, nung naging famous po si Judas, saan po siya naging famous? Dito po sa 30 pieces of silver coin. Alam niyo po ba ang ibig sabihin niyan, mga kapatid? Sino po si Judas? Kung meron pong nakakakilala sa kanya. Siya po yung nagtatwa kay Jesus. Amen? Siya po yung nagtraidor kay Jesus. Kaya nga pag ikaw tinawag kang Judas not pay. Amen? Amen po? Ibig sabihin, you are a traitor. Amen? Pero alam niyo po ba ang real meaning ng pangalang Judas? Pag sinearch niyo po ang meaning ng Judas, ang malalaman niyo pong meaning ng pangalan ng Judas ay shower of blessing. Pag pinangalanan kang Judas, ang real meaning ng Judas, shower of blessing. Kaya lang po, dito po kay Judas, hindi po naganap yon. Kundi siya po'y nasilaw doon po sa 30 silver coin. Amen? Ngayon po, makikita po natin dito, si Mary, nung naglingkod po siya sa Panginoon, meron po siyang pabango. Amen? Sabihin mo sa iyong katabi, pabango. Ito pong pabango na ito, napakamahal. Amen? Pero, compare po dito kay Judas, 30 silvers lang po. Binitray niya pa ang Panginoong Kristo. Nakita niyo po yung kaibahan? Ano po yung gusto ko pong iparating sa inyo mga kapatid? Si Judas, sa maliit na halaga, naitatwa niya po ang Panginoong Kristo. Amen? Pero si Mary, halaga na hindi kayang tumbasan ng kahit sino paman, nagawa niyang parangalan ng Panginoong Kristo. Amen po? Di ba kung titignan po natin, ito lang 30 silvers na silaw pa. Si Mary, 300 denaryo. Binuhos niya lang kay Kristo. Pero si Judas, 30 lang nasilaw pa. Amen po? Ngayon ang tanong, ikaw ba ay kay 30 o sa 300 dinars doon po sa mamahaling pabango? Amen po? Ngayon, ano pong gustong ipakahulugan po sa atin ng Panginoon? Di ba po sa buhay natin, gusto po ng Panginoon, yung maliliit na meron tayo, 30 silvers of coin, matutunan muna nating ibigay yan para kay Lord. Para pag nabigay mo yung 30 silvers of coin, meron ka ng chance na makapagbigay ng alabaster oil. Amen po? Kaya nga, dito po namangha ang Panginoon, o dito po gustong ipagilala sa atin ng Panginoon, ang puso ng isang taong nagmamahal kay Kristo, hindi yan kayang presyuhan. Walang presyo yan, walang price tag yan. Hindi mo pwedeng sabihin 10%, 11, 12, wala yung presyo. Kasi pag ang tao nagmahal kay Kristo, willing siyang ibigay kahit yung pinakamahal para kay Kristo. Subalit, pag ang tao po nawalan ng pag-ibig kay Kristo, kahit barya lang, papatulan yan. Amen? Kaya kayo po, pag meron pong offer si Satan sa inyo ng linggo,
sabihin mo kay Satan, barya lang yan, ayoko niyan. Amen? Pagka inoperang ka ni Satan, linggo, merong pagpapala sa'yo, kaya lang linggo, ayoko niyan, barya lang kay Lord yan. Gusto ko yung alabastro. Amen? Amen po? Amen. Yan. Ano pa po sabi po dito? Women who had declared their faith to God. Sabi niya, Lucas chapter 8 verse 43 to 48, yung babaeng inaagasan ng dugo. Kung kanina po si Mary, ginawa niya yung mga bagay na yon, ito pa po yung iba pong mga Mary. Ito pong babaeng inaagasan ng dugo, sabi niya, mahawakan ko lang ang laylayan ng damit ng Panginoong Kristo, ako ay gagaling. Amen? Amen. Kasi ito pong babae na to, 12 years na siyang dinudugo, hindi siya gumagaling. Pero ang sabi niya, mahawakan ko lang ang laylayan ng damit ng Panginoong Kristo, ako ay gagaling. At alam po, ano pong nangyari? Nahawakan niya po yung laylayan ng damit ng Panginoong Kristo, siya po'y gumaling. Amen? What else? Declarations of faith by women in the Bible, Mary, Mother of Jesus, submission and faith. Yung nanay po ni Jesus, nung time na siya po'y kinausap ng anghel, ikaw ay magdadalang tao, sabi po ng anghel sa kanya. Ano pong ginawa ni Mary? Nagsubmit po siya. Alam niyo po ba, pag ang babae po nabuntis, nung time po na yon, wala pong tatay, papatayin po sila. Babatuhin po sila hanggang mamatay dahil po sa kasalanan ng pangangalod niya. Pero hindi po natakot si Mary mamatay para lang po magamit niya yung kanyang katawan for the glory of God. Amen? Amen. Sabi niya dito, the Canaanite woman, persistence and trust. Yes, Lord, said, yet even the dogs eat the crumbs that fall from their master's table. Eto namang babae po na ito, nagmamakaawa po siya sa hukom. Sabi niya, mahal na hukom. Tunay nga po, nagmamakaawa siya kay Christ. Sabi niya, yes Lord, totoo yun. Kahit ang mga aso, kinakain nila yung mga nalalaglag ng kanilang amo. Sabi po ng babae, Lord, kahit maging aso na lang ako, para lang makakain ako ng mugmog na nagmumula sa iyo, Panginoong Kristo. Sabi po ng babae. Lagi po silang nakaluhod sa harapan ni Christ. These are the women na handang lumuhod, handang ibuwis yung kanilang buhay para lang po maparangalan nila ang Panginoong Kristo sa kanilang buhay. Sino pa po? Ito pong si Hana. Ito pong si Hana, lagi siyang nananalangin sa templo. Sabi niya, my heart rejoices in the Lord, and the Lord, my horn, is lifted high. Ito pong si Hana, lagi siyang nananalangin kay Lord. Persistently sa kanyang buhay. Ano pong hinihingi niya? Na siya po'y bigyan ng anak. Kaya ano pong ginawa ng Lord po sa kanya? Tinugon po siya ng ating Panginoong Kristo. Dahil po sa kanyang persistence. Hindi po siya nang hinawa. Kung makikita niyo po, lahat ng mga babae po na ito, lagi silang nakaluhod sa harapan ni Kristo. Take note, pag ang babae lumuluhod po sa mga Hudyo nung araw, sila po'y papatayin. Pero hindi po sila natakot. Kapatid, sa oras na ito, hindi ka naman papatayin sa pananampalataya mo kay Kristo. Pero bakit ka natatakot? Maglingkod sa Diyos. Hindi ka naman gugutumin ni Lord. Bakit ka natatakot maglingkod kay Kristo? Hindi ka naman niya pababayaan. Bakit takot kang umabsent sa school for the glory of God? Hindi ka naman niya iiwan, sabi ng Panginoon. Bakit takot mong isuko ang isang bagay para kay Kristo? Samantalang, siya po yung Diyos na may likha ng lahat ng bagay. Jesus want us to become famous to Him. Are you ready to break your alabaster oil? Handa na ba kayong basagin ang inyong mga pabango, mga kapatid? Jesus is waiting us to offer our greatest worship for Him. Tayo pong mga anak ng Diyos, alam niyo po, laging nakaantay ang Lord. Lagi siyang nakaabang. Kailan kaya itong anak kong ito maglilingkod sa akin? Kailan kaya itong anak kong ito magpupuri sa akin? Kailan kaya itong anak kong ito sasamba sa akin ng pinakamainam? Lagi kang hinihintay ni Lord. Kaya nga sa oras na ito, pwede mo ba siyang pasalamatan sa iyong pagtayo? Pwede mo bang sabihin sa Lord, thank you Lord, sa lahat ng iyong kabutihan, sa lahat ng iyong mga bagay na ginawa mo sa aking buhay. Ano pong hiningi ng Lord sa buhay po natin?
Hindi naman niya hiningi yung buhay natin. Hindi naman niya hiningi yung pamilya po natin. Bagkus ano pong gusto ng Panginoon, ingatan pa po tayo. Hawakan po ang ating buhay. Pasaganahin tayo, pagalingin. Binigay na po ng Panginoon ang lahat sa Kanya. Ngayon naman po, time na po natin para tayo po ay magbalik pa sa salamat sa ating Panginoong Jesucristo. Awitan mo siya. Oh, glory to you alone. Yes, oh God. Come on, church. Let us praise the Lord. Lift your voice and sing the praise to the Lord. Hallelujah. Glory to you alone. Umapaw sa aking puso ang kagalakang ikaw ay sambahin. Yes, Lord. Na sa'yo'y maihain. Pababong Mamahalin at ang iyong mga paa ay ringgin ng aking mga luha at ikaw ay maangkin. Kapatid, alam mo, sa oras na ito, hindi hiningi ni Lord ang buhay mo. Hindi hiningi ni Lord ang pera mo. Hindi hiningi ni Lord ang lakas mo. Hindi hiningi ni Lord ang anumang bagay sa buhay mo. Isa lang ang hiningi ni Lord. Ibigin mo siya. Sa lahat ng kanyang ginawa sa iyong buhay, hindi man lamang po ba karapat-dapat na mahalin po natin ang Panginoong Jesucristo. At sa oras po na ito, gusto po ng Panginoon, ipikit mo ang iyong mga mata at pasalamatan mo ang Panginoong Jesucristo sa iyong buhay na mayakda ng ating buhay. Salamat sa iyo, Panginoong Jesucristo. Ang aking buhay ay para sa iyo. Ang lahat-lahat ng bagay sa buhay ko ay para sa iyo. Hallelujah. Tanging ikaw, Jesus, ang mahalaga sa akin. Tanging ikaw, Jesus, ang nag-iisang hangarin. Ang mayakap at makita. One more time. Come on, church. Pasalamatan mo ang Panginoon sa iyong buhay. Jesus, ang mahalaga sa akin. Tanging ikaw, Yes, Lord. Jesus, Ang nag-iisang hangarin. ang mayakap at makita. At mapapiling. One more time, nag-uumapaw. Sa akang ikaw ay sambahin. Yes, Lord. Na sa'yo'y maihain. Hallelujah. Panginoong Jesus, mamahalin. Patawarin mo kami, Lord. At ang iyong Hindi po sapat ang aming buhay. Hindi po sapat ang aming handog. Hindi po sapat ang oras na ito para parangalan ka, O God. Pero tanggapin mo po ang aming pagsamba sa oras na ito, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Panginoong Jesus, nagpapasalamat po kami, Lord, sa buhay na ipinagkaloob mo sa aming buhay, O God. Pinagpala mo kami, pinasagana mo ang aming buhay. Hindi mo kami iniwan, hindi mo kami pinabayaan, Lord. Hindi mo kami